Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ikalabing-4 na linggo sa karaniwang panahon at ngayon din po mamayang gabi ay ang unang araw ng ating pagnonobena bilang pasasalamat natin sa biyaya na ipinagkaloob ng Panginoon dito sa ating lugar, dito sa ating distrito na magkaroon ng sariling parokya, ang parokya ng Nuestra Señora de la Soledad. Sa mahabang panahon na ating pong pagiging kapilya ay binigay na sa atin dito sa inyong komunidad na ngayon ay kumukup-kup din naman sa akin bilang taga-lingkod na katuwang at sa tulong ng mahal na Birhen ng Soledad. Sa araw na ito, atin pong pakinggan, pagnilayan ang itinuturo sa atin ni Jesus mula din naman sa kanyang sariling karanasan. Si Jesus po ay nagbabalik bayan, nagbalik sa kanyang sariling bayan at doon ay nagturo at natunghayan ng kanyang mismong mga kababayan, kamag-anak, kapitbahay, yung pagbabago sa kanya. Umalis siya na bilang isang anak lamang ng isang karpentero, pero nagbabalik bilang isang Jesus, bilang isang tagapagturo, bilang isang tinitingala at sinusundan ng napakaraming tao at bilang isang kinikilala, bilang katulad o sa hanay ng mga propeta dahil sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. Ibang-iba na si Jesus mula nang siya ay huli nilang makita. Kaya ang tanong ng mga kapitbahay, ng mga nasa komunidad, paano niya nagagawa ang lahat ng ito? Saan siya kumuha ng karunungan? Paano nakagagawa ng mga himala o milagro ang taong ito? Sa una, kala mo namamangha, namamangha sila. Paano niyang nagagawa iyon? Saan siya kumuha ng ganyang karunungan? Sa umpisa, kala mo proud na proud, talagang wow na wow. Amazing. Pero sa bandang dulo, ang sabi ay, di ba kilala natin yan? Di ba anak yan ni Jose na karpentero? Kilala natin yung nanay niyan. At dahil doon, dahil nga sa standard
at sa pagtingin ng lipunan, hindi sa dapat kahanay nila. Kasi ganun yung parang pag nagnilayan, hindi si Jesus dapat kapantay natin o baka nahigitan pa tayo. Kaya sabi dito, hindi siya kinilala. At dahil hindi siya kinilala, hindi rin naman nakagawa sa Jesus ng maraming kababalaghan, maliban lamang sa konting pagpapagaling sa mga may sakit. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, huwag kang insecure. Sa salita natin, baka para mas maintindihan ninyo, no? Sabihin niyo ulit sa katabi ninyo, huwag kang insecure. Diba? Ano yung insecure? No? Ano nga ba maging insecure? Baka hindi natin alam. Nakakaramdam na tayo ng pagiging insecure. So paano mo malalaman ngayon yan? Kapag hindi ka nagiging masaya sa kung ano ang nararating ng iba, lalong-lalo na, hindi lang ng ibang tao, ng iyong mismong kapamilya, kamag-anak o kapitbahay, kapag hindi mo nakukuhang maging masaya, insecure ka. Kahit gaano ka kaganda, pag mayroon kang insecurities, pag insecure ka, hindi mo matatanggap yung pagbabago sa iba. At kapag mayroong umiiral na ganyan, dumadaloy sa inyong dugo, sa ating mga ugat-ugat sa katawan, kapag mayroon tayo o nakakaramdam tayo nito at ini-entertain natin ito, kadalasan nga lang, hindi natin ma-admit, hindi natin maamin, hindi ka magiging masaya para sa iba. At dahil hindi ka masaya, gusto mo ang ibang tao hindi rin masaya. Tanungin nyo nga ulit yung katabi ninyo, insecure ka ba? Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Hindi ko alam kung bakit. Ano bang kinaka-insecure mo? Ano ba yan? Diba? Kaya ayaw nating kilalanin, ayaw natin tanggapin. Dito sa ating parokya, total, nagsisimula tayo ng ating 9 na araw. Ano ba? Insecure ba tayo? Mga ministries and organizations. Nai-insecure ka ba? Kaya walang makapasok sa atin? Kasi pag may bagong miyembro, baka pag insecure ka, ang tingin mo sa mga bago, threat. Kasi ikaw luma na, eto bago, fresh pa. Ikaw, stress na stress ka. Sa tinagal-tagal mo dito, 15 years ka na mahigit dito, mukha ka ng stress, hindi ka na masaya sa paglilingkod. Tama ba? O wag ganun. No? Kaya nga, ina-announce natin, join na kayo sa ministry, sa organization, sali kayo. Kasi hindi lang naman ito kami-kami lang. Inaanyayahan natin lahat. Kasi kung tayo lang, simula noon pa, tayo lang, baka mayroon tayong insecurities na baka maagawan tayo, baka mawalan tayo ng pwesto. Kaya hindi nagiging welcoming ang komunidad natin. Kaya hindi tayo nadadagdagan, nababawasan. 15 years. Ang hamon, lumalago, dapat tayo. Hindi ko po alam sa mga taga-Solidad, nung unang pinagdidibatihan o pinapa-aprubahan ang parokyang ito o ang kapilyang ito para maging parokya. Yung hamon, kaya nyo ba? Isa siguro sa mga tanong noon, kaya nyo ba? Hindi lang basta i-sustain, kaya nyo bang palaguin? Nasaan na tayo ngayon? Magandang mapagnilayan natin yan ngayong linggong ito.
Kasi magkakandirit-kandirit na naman tayo, no? Magkakarakol na naman tayo, magmamanto tayo. Yung pagsasayaw ba, pagmamanto ba, nakakainganyo o wag na, kami na lang ang gaganito. Kaya iba, tumanda na, walang pumapalit, walang dumarating na new generation. Kasi ayaw ipasa, ayaw ituro. Kasi baka ma-insecure. Dahil, asan ba yung mga mananayaw natin? No? Malalaki na bewang. Dati ganyan yung bewang, ngayon ganun na ang bewang. Ibalik natin ulit. Baka lang po, no, kasi hindi magandang ugali yung pairali natin yung pagiging insecure natin. Kung nakagraduate ang anak ng kapitbahay ninyo, kahit yan ay tindera lamang sa paningin natin, be happy. Kung nakaangat sa buhay, katulad mo, umangat din sa buhay, maging masaya ka naman. Huwag mong questionin ang questionin. Magsumikap ka din. At minsan may mga tinatawag tayong panapanahon eh. Panahon naman nila ngayon. Ikaw, andyan ka na eh. Gusto mo ba ikaw lang? Kasi walang mangyayari po. No? Pero kung sakali lang naman na may mga basher ka, kasi ngayon ang term natin, basher. No? Pero ito yung mga umuusig, nang uuusig, mga nagbibitaw ng mga salita na magmamaliit ng pagkatao ng isang tao, magmamaliit ng kakayahan. Kung sakaling nakakaranas tayo ng ganyan, dedmahin mo na lang. Kasi wala naman silang naitulong sa iyo. Unang-una, no? Pwede mong say, ano ba, may naitulong ba sila sa iyo? Wala naman, di ba? Tuloy mo lang. Magsumikap ka. Maaabot mo ang pangarap mo. Mararating mo ang malalayong lugar. Kung pagtutuunan mo lang ng pansin ang sarili mong kakayanan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Hindi porket anak ka ng basurero, hindi porket anak ka ng tendera, hanggang dyan ka lang. O pwedeng nandiyan ka kasi naniwala ka sa mga sabi-sabi ng ibang tao na hanggang dyan ka lang. Kaya, si Jesus, anak ni Jose, isang karpentero, anak ni Maria, simpleng may bahay, pero ngayon, kinikilala sa napakaraming lugar. Kaya, tigil-tigilan nyo na yung pag-i-entertain sa mga taong hindi naniniwala sa iyo. Tigilan mo. Tantanan mo na yan. Hindi natin sila kasi mapipigilan sa kung ano ang gusto nilang sabihin na pangmamaliit sa iyo. Hindi mo yan mapipigilan. Ang pwede mo lang din gawin, ipamukha mo din na kaya mo. Pero yung pagpapamukha na hindi mauuwi sa kayabangan, kundi patutunayan mo na kaya mong makarating ng malayo-layo higit pa sa narating nila. Itin ko po, hindi para maging mayabang o magmayabang, kundi para ipakita kung gaano ka pinapapala ng Diyos dahil din naman sa iyong pagkilala sa mga ibinigay sa iyo ng Diyos. Marami kang kakayahan, marami kang abilities kung tutuklasin mo lang. At kung pagtutuunan mo lang ng pansin ang mga salita ng Diyos kesa sa mga salita ng tao na pangmamaliit sa iyong kakayahan. Amen?